hapon po sa ating lahat. Ngayon po ang araw ng pagpurit samba natin sa Panginoon. At bago po tayo magsamba at magpurit sa Panginoon, kinakamusta po muna namin ang ating mga kapatid na laging nanonood at nakikisabay sa pagpurit samba sa ating Panginoon. At ngayon naman po, kinakamusta po namin ang aming mga kapatid sa iba't ibang lugar. Diyan sa Batangas, sa Calatagan, sa Santiago, gayon din sa Balayan, at gayon din sa iba't ibang bansa sa New Zealand at sa UAE at marami pang iba, at lalong higit sa lahat sa mga nanonood at nakikiisa sa pag-praise and worship para sa ating Panginoon. Mga kapatid, inaaniyahan po namin kayo para sumabay sa mga tugtugin para sa ating Panginoon, at pwede nyo rin pong i-share sa mga friends ninyo sa Facebook ang pagpurit samba natin sa Panginoon. Ayun, purihin po natin ang Panginoon. At ngayon naman po, tayo po nakatala ko sa pagbati sa mga may kaarawan. Ayun, binabati po namin ngayong araw na to si Kuya Vic, birthday niya po ngayon. Purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Brother Vic. At ngayon din, sila Brother Kit, si Sister Tef, Sister Aleli, si Sister April. Ayan po, maraming po salamat sa inyo. At sana po patuloy po tayo sa pagpurit samba sa ating Panginoon. Inaaniyahan po namin ang lahat na tayo po ay yumuko para po sa pagsisimula ng ating gawain para sa Panginoon. Ayan, tayo po yumuko, tayo po yung magdadasal. Dakila namin Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoon namin nasa langit, Panginoon ni Abraham, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Gayon din Panginoon, patuloy po kami na humihingi ng tawad sa inyong harapan, Panginoon. Namin Panginoon na kami makasalanan, Panginoon. Isa po kaming marumi sa inyong harapan, Panginoon. Isa po kami basahan, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po nawa kami, Panginoon, sa bawat kasalanan, Panginoon, na nagagawa namin sa inyong harapan na patuloy po kami nananalangin, Panginoon, sa inyong makaawa, sa makaamang pag-awa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po dahil hindi niyo kami pinapabayaan, Panginoon. Patuloy po kayo, Panginoon, sa pagpapatawad sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinitignan niyo, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon, sa karunungan, kaalaman, Panginoon, na hindi galing sa aming sarili, Panginoon, bagamat ninyong kaloob, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, Panginoon, na kayo ang karunungan, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa biyaya ng buhay, Panginoon, sa bawat isa sa aming, Panginoon. Naway patnubayan kami, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming mga magulang, Panginoon, ang aming mga kapatid sa laman, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pinapanalangin namin ang aming mga kapatid, Panginoon, na may sakit, Panginoon. Si Sister Brenda, Panginoon, sa kanyang recovery, Panginoon. Si Kuya Marlon Castro, Panginoon, sa kanyang, Panginoon, na pagpapagaling, Panginoon, na umaasa po kami, Panginoon, na papagalingin niyo po, Panginoon. At aming kapatid, Panginoon, na may sakit, Panginoon, na COVID-19, Panginoon, na nagpositive, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, sa inyong mga pangako, Panginoon, na hindi kami titingin, Panginoon, sa kahit anumang problema, Panginoon. Bagamat, Panginoon, masitignan namin, Panginoon, ang napakalaking Diyos, Panginoon, na magpapagaling sa amin naman. Maraming salamat po, Panginoon, ay lahat po, Panginoon, ay pinakita niyo na sa amin, Panginoon, ang lahat ng kabutihan niyo, lahat ng pagpapagaling niyo, Panginoon, na Panginoon, bigyan niyo pa kami ng maraming kapanatagan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Ama. Panginoon, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa ibinigay niyong pastor, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga pastor, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ay naalalayan kami, Panginoon, sa inyong pangalan, Panginoon. Sa mga pastor po namin, sa Calatagan, Panginoon, at mga pastor namin sa Manila, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sila sa amin, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ipinapanalangin namin, Panginoon, naway, Panginoon, bagabayan kami ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, naway may taas ang pangalan niyo, Panginoon. Tinataas po namin, Panginoon, ang pastor, Panginoon, na bibigay, Panginoon, ng mga salita na nagmumula sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng karunungan, kaalaman na hindi galing sa kanya, Panginoon. Bagamat ninyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon.
Maraming salamat po sa gawain nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsubok na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan nito, Panginoon, nalalaman namin, Panginoon, na hindi niyo kami pinapabayaan, Panginoon. Na patuloy, Panginoon, na nasa tabi namin kayo, Panginoon. Na nasa amin kayo, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Ayan, purihin po natin ang Panginoon. At ngayon naman po, tayo po dadako sa ating praise and worship. At sabay-sabay po nating awitan ang ating Panginoon.
Muli po mga kapatid, magandang hapon po. Salamat muli sa Diyos na araw ng linggo upang muli naman magkatipon tayo sa pamamagitan po ng ating live po sa FB. Salamat po sa Diyos na muli ay narito tayo. Sana po ay magdalanginan po tayo sa isa't isa. At inihiling ko po sa bawat kapatid, lalo na po yung mayroong siyempre ay magbigay po tayo ng kaintim na panalangin sa ating kapatid na tips sa Abu Dhabi. Dahil siya po ay nagkaroon po ng positive sa COVID. Kaya atin po siyang ipag-pray. Alalahanin po natin ang salita ng Panginoon. Lagi po natin binibitawan na ang sinasabi nga niya, kung tayo po ay humihingi, ay kanyang binibigyan. Kung tayo po ay pumakatok, kanyang binubuksan. At kung tayo po ay maghahanap, tayo po ay makakasupo. Kaya alalahanin po natin ang salita niya na hindi niya tayo pababayaan o iiwanan man. Sa dahilan po ay ang ating mga kapatid na ito ay nandun po sa isang mga pagsubok na pinagkalit ng Panginoon, nanawang ay sa pamamagitan po ng ating mga panalangin ay magkaroon ng kahabagan na malagpasan po nila ang mga pagsubok. Kaya po, muli binabati po namin ang mga kapatid na patuloy na sumasubaybay, mga kapatid po sa iba't ibang lugar, ang ating mga kapatid sa New Zealand, ang ating kapatid na Ronnie, at maging ating kapatid na Dan sa New Zealand, at gayon din sa Abu Dhabi, at gayon din yung nasa Saudi Arabia, maging ang mga nasa Taiwan, no? Ay binabati po natin sila na magpapatuloy po ang inyo pong pakikinig sa ating po gawain. Maging ating mga kapatid sa Kalatagan, Batangas, maging sa Balayan, at maging din po sa iba't ibang lugar ang ating mga kapatid na nagtitiis sa atin sa pagbabantay ng live, ang ating mga kapatid sa Dinalupihan, Batangan, no? Sila Sister Athenia, ay maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikipagkaisa po sa gawain. At gayon din yung ating mga kapatid sa iba't ibang lugar na nasa kanilang bahay na patuloy pong sumusubaybay sa ating gawain. At gayon din sa bawat kapatid sa lugar ng Novaliches. At muli po, narito tayo pang ating pong ipagpapatuloy ang ating pakikinig at pag-aaral sa salita ng Diyos. Dahil tandaan po natin, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanya. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yumuko at tayo po nanalangin. Mahabagin po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa hapong ito na muli na rito may pagkakataon kami at mayroon kami oras o Diyos, may kalakasan na ipinagkaloob sa amin upang muli may pagpapatuloy po namin ang aming mga gawain. Lalo-lalo na o Diyos sa pagpupuri sa iyo, sa pagsamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sa hapong ito muli po kami humihiling, ninaway may pagkaloob mo ang ipisisa sa amin, na patnubayan kami o Diyos sa gawain ito. Ipagkaloob mo nawa sa hapong ito ang iyong patnubay na aliman sa bawat salita ay hindi po magambala, maagaw ng kalabang diagnostas. Patnubayan din nawa ninyo o Diyos ang aming tagapagsalita na salita ay may kapangyarihan na nagbubuhat sa iyo o Diyos. Ang sa bawat salita upang ito po ay tumimo sa aming mga puso. Inaasahan din po namin na alinman po sa bawat salita o Diyos na aming marinig sa patnubay ng banal na Espiritu Santo ay hindi mahadlangan ng aming pangalan. Muli po Diyos ay aming pong muling hinihiling sa iyo. Kahabagan mo nawa ang aming kapatid natin o Diyos sa kanya pong karamdaman sa kasulpuan. Alam po namin na minsan na po ay aming naranasan ang mga bagay mahalaga na kami po yung binibili.
Nawa po ay magkaroon ng katugunan at kaawaan sa aming pagsusumamo sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Ito po ang ating pag-aaralan po ay madalas na po natin marinig na pag-usapan ang mga bagay na ito. Sa dahilan po ay gusto po natin na padalimin po ang ating relasyon kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Sa dahilan po ay nababase po ito sa ating pakikinig. Kaya ngayon po, tingnan po natin ang ating talata kung paano po natin pakikinggan ang salita ng Diyos. Sa dahilan po ay ang kahalagahan po nito ay kung gaano po kalalim na nailagay sa ating mga puso ito. Kung paano po ito natin iniingatan sa dahilan ang salita ng Diyos po ay laging inuulit-ulit po ng ating Panginoon na bawat may pakinig ay makinig. Kaya ito po yung ating pag-uusapan. At basahin muna natin yung ating teksto na ginamit kung bakit po napakahalaga nito na yung ating pakikinig po ay ating pag-ingatan. Sa Juan Kapitulo 12, talatang 47, 48. Sa Juan 12:48, 47-48. At kung sino mang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ng sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya, at ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa muling araw. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya napakahalaga po na ang ating pakikinig sa salita ng Diyos ay ating po talagang iniingatan po ang bawat pakikinig na ito po ay manahan sa ating puso. Sa dahilan po ay sabi nga ng ating binasa, ang salitang kanyang sinasalita ay siya din niyang ihahatol sa huling araw. Dahil minsan po ay mayroon po tinatawag po natin malamya lang po na pakikinig. Minsan pag nakikinig parang baliwala lang, no? Kaya bigyan po natin ng halimbawa po, babasahin po natin halimbawa ay si Marta po. Nandalawin po ng Panginoong Hesus ang kanyang kaibigan na si Lazaro, ay ito po ay kapatid niya, si Marta, kung paano po makikinig. Sa Lucas Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 42, kukuha lang po tayo ng isang bahagi kung paano makikinig po si Marta. Pakibasa po. Lucas 10, talatang 38, tsaka hanggang 42, ito po ang ating mabasa. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kaniyang salita. Verse 40, ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. 41, datapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at napapagabag tungkol sa maraming bagay. 42, datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria
ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Mapapansin po natin na si Maria po, na kapatid ni Martha, ay pinabayaan po niya ang kanyang kapatid na nagsisilbi sa mga bisita, mga nandun na nakikinig kay Jesus. Samantalang si Maria naman ay pretend lang siya na nakaupo at nakikinig kay Jesus. Kaya nagreklamo siya bakit hindi siya tinutulungan. Ngunit mapapansin po natin na instead na kampihan siya ng Panginoon, ay sinabi sa kanya ang totoo na pinili ni Maria ang pinakamahalaga sa lahat. Yung kanyang pakikinig na ayaw niyang maistorbo siya dahil gusto niya matutunan ng salita na buhat sa Panginoon Jesus. Tatandaan po natin, yung pong pakikinig po ay napakahalaga. Kaya ang sabi nga ng ating Panginoon, kung malaala po ninyo, ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil dito hindi kayo nakikinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. Ganun po yan. Pag hindi na kayo nakikinig sa Diyos, hindi kayo sa Diyos. Amen. Okay. Balikan po natin, di ba? Kaya masasabi po natin dito, ay ang kausap po ni Eva at ni Adan sa panimula ay ang Diyos. Sa lahat ng bunga ng punong kahoy, sa pagkakakilala ng mabuti at masama, huwag mong kanin sa araw na kakanin mo niyon, walang pagsalang mamamatay. Kaya si Adan ang kausap ng Diyos ay naturalmente sasabihin niya kay Eva na kanyang asawa. Nang mag-usap na ngayon, ang Satanas at ang si Eva, iba na po, di ba? Tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kumain sa bunga ng punong kahoy dahil mamamatay kayo? Kaya sabi niya sa lahat ng siya dan si Eva, sa lahat po ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, malaya kami makakakain. Sabi niya kay Satanas. Ngunit, yung nasa gitna ng halamanan, huwag kaming kumain ni kumiko. Baka kami mamamatay. Wala pong baka. Tatandaan po natin, ang inilagay na niya, hindi ka mamamatay. Saan siya nakinig? Kay Satanas. O, di ba? Kay Satanas na. Hindi na siya sa Diyos nakinig. Kaya may pinsala ko. Yung hindi maayos na pagkikinig. Pagdating naman ni Adan, si Adan naman nakinig sa kanyang asawa. Hindi naman. Alam naman yung sinabi ng Diyos. Di ba? O, kumain pa rin siya. Hindi nagiging problema. Kaya napakahalaga po na matutunan po natin. Okay po? Number 1. Bigyan ko natin ng pansin ang mga naririnig. No? Katulad po sa paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, dahil dito po nababase. Sa panimula po ng aking pag-aaral at pagtuturo, pagmimisyon, ang aking pong pagpapahayag na salita ng Diyos, binibigyan ko po yung ratio sa mga nakikinig. Yun ho ang totoo. Halimbawa po ang nakikinig sa pagpapahayag ko ay bibigyan na lang po natin ay 4 pong nakikinig. Asahan mo po dyan, isa lang po ang nagbubunga dyan. Dahil yun po ang talata. Yun po ang ratio, 4:1. Kaya kung mayroon kang naaaralan na 40 no? O 10, talagang na 10, ilan ang madali doon sa 40, 10 lang. 10 lang. Ganun po. No? Lahat yan ampaw. Wala yan. Wala hong nakakalungkot ng isipin. Wala pong silbi. Basahin po natin ang Lucas para makakuha po tayo ng idea. Sa Lucas Kapitulo 8, iniiklian lang po natin. Sa Kapitulo 4 po, pagkatapos po ay 11 hanggang 15.
talatang 4, ito po nakasulat. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kanya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Verse 11, ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy dumarating ang diablo at inaalis ang salita ng sa kanilang puso upang huwag silang mag-isampalataya at mga ligtas. 13. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sandaling panahoy nagsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisiwalay. 14. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila sa mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi na nagbubunga ng kasakdalan. 15. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timpiman at mabuti na iniingatan ng salita pagkarinig at nagbubunga may pagtitiis. Amen. Yun lang po ang tunay diyan. Sa 4, isa lang po. Yung pusong tintiman at mabuti na iniingatan ang salita. Pagkarinig at nagbubunga, may pagtitiis. Dahil ang salita ng Diyos ay gaya po ng isang binhi. Kaya minsan po, pag pinatatanggap kayo sa Panginoon, ay marinig po niyo yung unang Pedro na sinasabi lagi na ipinanganak kayo sa binhing hindi nasisira sa makatuwid bagay ng salita ng Diyos. Kaya ang salita po ng Diyos sa talinghaga po ay para po yung binhi. Pagpuras po yung binhi na ilagay po ay kinakailangan po ay sumibol, lumaki, pagkatapos nagbubunga. Ngayon, yung binigay po niyang talinghaga, yung nasa una, nasa daan, di ba? Napapansin po natin, ay ang salita ay inagaw ng diablo sa kanilang puso. Kaya minsan, meron tayong bisita, nakikinig pagtapos, pagpapatanggap na, wala siya naintindihan dahil nagtatrabaho din ang diablo na alisin ang salita sa kanilang puso. Pagkatapos yung isa naman, dahil sa mga nasa dawagan, nasa batuhan, yung pangalawa, walang ugat. Nung tinanggap ng Panginoon, talagang tulo pa ang uhog. No? Iyak pa. Pero sa kapirasong bagay, hindi nagtagal dahil walang ugat nasa batuhan. No? Nananamlay din. Yung pangatlo, nasa dawagan. Masipag naman. Di ba? Pagdating ng panahon, ay dahil sa kalayawan, yun ang sinasabing naiinis ng dawag, ay hindi nagbubunga ng bunga sa buhay na walang hanggan. Dahil yung nakakahadlang sa kanya, yung kanyang ginagawa ay mas marami na ngayon sa bagay na para sa kanyang sarili. Ang nagbubunga ay yung napunta sa mabuting lupa. Di ba? Yung pusong tintiman, mabuti, iniingatan ng salita. Kaya nga kung si David ang tatanungin mo, paborito niyo lahat yung salita ni David. Ang salita mo ay iniingatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin na hindi po biro ang pakikinig sa dahilan ang salita po ay para itong binhi na kinakailangan po ay sisibol po sa ating mga puso. Kaya yun po sinasabi sa talatang 15. Number 2, basahin po natin. Number 2 po, ingatan po kung paano mo narinig.
verse 16, ito pong nakasulat. At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ang isang banga o nilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan, kundi nilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita na nagsisipasok ang ilaw. Amen. Kaya alam din po natin na ang Panginoon ang ilaw ng sanlibutan. Tuloy. 17. Sapagkat walang bagay na natatago na di na mahahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Last verse. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at ang sino mang wala, pati ang inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. Amen. Kaya alam po ninyo, huwag po yung tangkain na dumating kayo sa panahon na magiging katulad kayo sa dawagan o kaya mas priority nyo ang bagay sa buhay na ito ay sa buhay na walang hanggan. Sa dahilan, kapag oras nakaranas kayo ng backsliding, alin ang salita na nasa puso mo, wala kang maalaala. Kung mayroon po kayong karanasan sa backsliding, ay wala na po kayong maalaala. Isa lang po maalala mo, for God to love the world. At saka I have the way. O, yun lang. Yun lang maalala mo. Madadagdagan pa ng dalawa yan. No? Yung ako at ang Ama ay isa, tumangis si Jesus. Yan lang. Yan na lang ang talata na alam mo. Wala na ring lasa para makatinas sa tainga mo ang salita ng Diyos. Kaya iniingatan yan. Kaya ngayon, kapag oras na may salita ka ng Diyos, walang iniwan na sa kalagayan mo ay kaya kang i-display. Kaya kang i-display. Ang sabi nga ng ating talingagan, sinabi ng ating binasa, kung mayroong ilawan, tatakpan mo ba ng banga yan para hindi makita yung liwanag? O di kaya ay ilagay mo sa ilalim ng higaan? Di ba ilagay mo mismo sa harapan para magliwanag? Di ba? Makita na sino magpapasok. Yun ang kanyang talinghaga. Kaya ngayon, ang mga tao na mayroong salita ng Diyos, no? Makikita nila na yung kanilang kinikilalang ilaw ng kanilang buhay ay parang billboard. Ha? Parang billboard. Nakita yung billboard? Yan sa exam, lalaki-laki. Hindi kita-kita. Di ba? O, talaga po ang billboards ay, Hino de Parabia. O, di ba? Pag oras na yan na nakikita mo, mapapabili ang tao. Di ba? Kasi malaki yung billboard eh. Di ba? Yung kasama naman doon sa billboard ay ikaw. Di ba? Tapos ang putis mo, makinis na makinis. Di ba? Ganun, di ba? Kitang-kita. Mapapabili. Ganun din yung pag-iingat sa salita ng Diyos, nakadisplay ka, hindi nakatago. Pero mapapansin mo, minsan mayroong nakikinig, ay pagka oras na pupunta na sa church, yung Biblia pinadadala pa sa iba. No? Ano ba, may hihiya pa magdala ng Biblia. Pagkatapos, kung hindi naman, kapiraso na lang, yung mga gideon, yung maliliit, para ibubulsa na lang. Di ba? O minsan, hindi na magdadala sa cellphone na lang. No? Ang ginagamit. Pero ang napakahalaga po, na nakikita nila. Sa dahilan, magre-reflect yan sa buhay mo. Yan po ang kahalagahan. Dahil ang salita po ng Diyos, kung tanungin po natin si David, ipaborito po niya yan. Awit 119, 150. Ayan ang mic po. Ito pang nakasulat 105, verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Kaya, hindi ka natitisod ang sabi ng Panginoong Yesus. Sa dahilan, maliwanag sa iyo. Di ba? Liwanag sa iyo yan. Kaya kapag oras sa kadiliman ka, wala kang problema. Lalakad ka mo sa kadiliman, maliwanag sa iyo. Sa dahilan, may ilaw ka. Di ba? Napapansin na, tumatakbo sa gabi, yung butot niya umiilaw, alitap-tap. Di ba? Nakita mo? Kung kailan madilim na madilim yun, kitang-kita mo siya. Di ba? Kaya nga ngayon, hanggang ngayon, nag-iisipan ng scientist yan. Oh, yung COVID, natuklasan na ng scientist yan. Oh, meron na bakuna ng loobin ng Diyos. Pero yung alitap-tap, hindi pa.
Hinahanap nila kung saan nakalagay ang baterya. Saan nakalagay ang baterya ng tap-tap? Di ba? O, di ba? Di sa makotwin, sabihin niya, parang hindi mo na ako lalabas ngayon. Bakit? Mahina baterya ko. Hindi pwede. Saan siya kumukuha ng liwanag? O, di ba? Kaya ka, bago mo tingnan yan, nakahanga-hanga, at tingnan mo dyan, at sasampalatayanan, no? Yung may-ari ng salita. Yun ang kahanga-hanga. Paano nalikhayan. Amen. No? Isang palakpak mo na sa gawain. Sa dahilan po, kung ating pakikinig po ay kulang sa pag-iingat, ay alalahanin po natin maging si Apostol Santiago, nagsabi na rin po. Na ang sabi niya sa verse sa Santiago Kapitulo 1:22, Sa Santiago 1:22, Datapwat maging tagapatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Nadadaya lamang natin ang ating mga sarili. Sa dahilan po ay ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Alam na alam po ng Diyos maging ang ating isip. Siya na napakaraming tao ay alam po niya maging ang bilang ng buhok. Kaya wala po tayong maitago sa Kanya. Kaya kung ating pong pinawalang bahala ang ating papakikinig sa Kanya sa nasalita, ay atin lamang dinadaya ang ating mga sarili. Ganun po kahalaga yun. Number 3 tayo. Pansinin mo kung bakit ka nakikinig. Bakit mo ba ka nakikinig sa salita ng Diyos? Ano ba ang mayroon dito? Diba? Ano bang gagawin mo dito? Diba? Basahin ko natin ang Lucas 19 hanggang 21. Sa 19, at nagsiparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. At may nagsabi sa kanya, nakakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Amen. Kaya ipinakita po ng ating Panginoong Kristo na sa kanya pong pagtuturo, dumating po yung kanyang nanay at ang kanyang mga kapatid. Ipinakita po niya kung gaano po kahalaga sa pakikinig at ito'y kanyang ginaganap. Sa dahilan po ang kanyang bisita na dumating ay kanyang pamilya sa laman. Ang nakikinig sa salita ng Diyos ginaganap, pamilya niya sa Espiritu. Yun ang makakasama niya sa kaharian ng langit. Kaya binibigyan kanya ng example kung gaano kahalaga yung pakikinig mo at iniingatan mo sa iyong sarili sa dahilan iniingatan ka ni Jesus bilang kapamilya, kasama bilang sambahayan ng Diyos sa kaharian ng langit. Kaya ang pakikinig po sa salita ng Diyos, kinakailangan po sa puso ay malalim na malalim ang pagkatalim dito bilang isang bilding. At hindi yung kapiraso lamang. Sa dahilan po, kung mahilig kayo magsusubaybay sa Facebook, siguro po napanood na ninyo yung dalawang magkapitbahay. No? Yung magkapitbahay, bakod lang ang pagitan, ay nagtanim ng isang puno. May isang bilding, nagtanim siya ng puno roon, nagtanim din siya ng puno. Kaya magkaharap yung puno nila.
nakita ng isa na nagukay siya, no? Halos isang tangka lang. Nilagay niya yung buto, tapos diniligan niya. Siya naman ay nagukay din, tinignan niya. Tutublihin ko, tatluhin ko pa yung lalim. Nilaliman niya, inilagay yung buto. Diniligan niya. At tapos kinabukasan, nakita niya, diniligan na naman. Dilit ng dilit. Siya, kapag nasumpungan lang yung diligan, pagdating ng panahon, nakita niya, ang taba. Oo, ang taba. Ang taba ng halaman, ng puno, laki. Talagang dilig ng dilig. Siya naman, minsan, hindi kami sa hindi. No? Ganun lang. Dinadalaw niya, minsan. Tinitingnan niya. Talagang bansot yun sa kanya. Ang laki. Laki na naman nun. Sa kanya maliit pa rin. Pagdating ng panahon, dumaan ng bagyo. Di ba? Dumaan yung bagyo. Pagdaan ng bagyo, yung sa mga kapitbahay niya, nabuwal. Nabuwal. Di ba? Yung kanya ay matatag pa rin kahit payatot. No? Matatag pa rin. Kasi dalawa po ang aral dyan na matutunan natin sa binhi. Kapag yung binhi po, malalim po ang pinagkakapitan. Kapag hindi mo dinadiligan yan, naghahanap ng tubig sa malalim yan. Sa ilalim. Kaya, pupunta pa sa ilalim yan, maghahanap ng tubig para tumibay siya. Yung isa, bakit ito pupunta sa ilalim niya siya, babaw lang, may nabubuhos. Sarap, o. Wala siyang ugat. Pagdating ng bagyo, bagsak siya. Ganon din yung kalagayan po ng mananampalataya na kapag oras na ang nakikita sa buhay nito bilang mananampalataya, ang kanyang natatanggap lagi pinakikita blessing. Bless na bless ka. Na-bless ka ba? Bless na bless ka. Lahat sa pakinig ay bless na bless ka. Lahat. No? Tama yun kung kasama ang trials and blessing. Ay accept mo as part of trials, blessing. Kaya lahat blessing. So, kung hindi mo nagustuhan yung topic dahil trials, hindi. Kasi gusto mo material. No? Katulad yun, nabibigay lang sa'yo. Kaya walang ugat. Di ba? Mapapansin yung binasa natin kanina sa talinghaga ng ating Panginoon. Kaya, ganun po ang nagiging kalagayan. Na kapag oras na dumating yung pagkakataon na hindi malalim, ang pagkalagay ng salita ng Diyos sa ating puso ay sa kaunting pagsubok ay maaari po tayo maglulupay pa. Gaya po ng talinghaga ng ating Panginoong Kristo. Last na, ha? Number 4. Sumampalataya ka sa salita. Sige, pakibasa sa Lucas 8, 22 hanggang 25. Sa 22, nangyari nga sa mga araw ni Yaon na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan at sila'y nagsitulak. Datapwat, samantalang sila'y nangaglalayag, sila'y nakatulog at bubugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan at sila'y nangatipigid ng tubig at nangasa kapanganiban. At sila'y nangagsilapit sa kanya at siya'y ginising na nagsasabi, Guro, tayo'y mga mamatay, at siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibasay nang natakot sila, sila'y nagsisi paggilalas na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito, na siya'y nag-uutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila. Amen. Kaya kapag narinig mo ang salita, ano po ng bawat isa sa atin, ang sabi ni Apostol Pablo,
Ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. Roma Kapitulo 17. Kaya, ito din po yung pangyayari na ang Panginoong Jesus kasama ang mga alagad ay pumarong sa kabilang dako. Samantalang hindi nila namalayan na mayroong unos. Ngunit alam po natin ang Panginoon ay alam po niya na may unos. Alam po niya na mayroong bagong darating dahil siya po ang lumikha sa lahat ng bagay. Kaya alam po niya yon. Kaya ang kanyang ginawa ay siya natulog para makita po kung ano na ang salita na sinasalita niya. Ano na ang sinasalita niya? Pagdating natakot. Di ba? Hindi nila malaman kung ano yung ginagawa, anong gagawin nila. Dahil lumalakas ang hangin, talagang itatao pumasok na mga tubig sa kanilang daong. Natutulog lang ang Panginoon. Kaya isa lang sinasabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Nawala na. Ganun po yun. Kaya mapapansin mo sa kabila ng kanyang pagtuturo, pagdating ng kanyang pagkabuhay magulit, nagiging problema pa rin. Bakit? Hindi na nila malaala ang salita. Yung pakikinig na wala ng ugat. Ano ang nangyari? Hindi naingatan sa puso. Ganun po karamihan sa kasalukuyan na kaya po hindi nagbubunga sa buhay na walang hanggan. Ang mga salita wala pong ugat. Tatandaan po natin ang salita ng Panginoon, makikilala ko kayo bilang kayo'y aking mga alagad kung kayo'y nagbubunga sa isa't isa. Pag nagbubunga kayo, yun ang inaasahan niya sa bawat isa sa atin. Sa dahilan binhi nga ho yung salita ng Diyos. Pag oras na itinanim natin sa ating puso, magkakaroon po yan ng bunga. Ang bunga niyan, ang bunga sa buhay na walang hanggan na makakamit din sa iba. Kasi ilalabas po yun. Di ba? Pagka lumabas yung bunga, hindi naman para sa iyo, para sa iba. Ganun po ang kahalagahan. No? Kaya, may pinto po ako sa inyo isa ay sa Facebook natin kukunin. Alam ko, mahilig po ako magbabasa ng mga kwento. Ay yung pinakamalaking kumpanya sa Amerika, naalala na ninyo? Sino nakabasa? Ay magre-retire na siya bilang CEO. No? Kaya naghahanap siyang papalit sa kanya. Madami yun, 12. Puro magagaling. Ngayon, kung sino sa kanila mahirap tukuyin. Kaya nag-isip siya, sino kaya sa inyong 12 yung karapat-dapat na papalit sa akin? Wala nang iba, boss. Alam mo naman ako. Sabi ng isa, makikas ako. Pagdating dyan sa mga pagmamanis na yan, alam na natin lahat yan. Subok na ako. Nahirapan na ako. Pareho kayo magagaling. Ngayon, para malaman ko, dito po ako babase. Mayroon po ako 12 binhi. Hindi. Sabi niya, ito po, tig-isa kayo, itanim niyo yan. Pagdating ng isang buwan, kung gaano nyo inalagaan yan, nabuhay at napalaki ninyo, dahil niyo sa akin, doon ako babase sa hahalili sa akin. Di ba, ganda lahat ng mga dinig na dinig ko, bili ng punta sa supermarket, bili ng fertilizer. Di ba, yung iba nangunguha na lang dumi ng baka, mas effective daw yun. Di ba, kung ano-ano. Pagkatapos yung isa, ang katulog niya yung may asawa, ano mo ginagawa mo? Sabi ng asawa, nalulungkot ako, ayaw talagang tumubo. Bakit dito babase kung papalitan yung CEO? Ikandidato akong papalit. Paano kung mapapalit dito? 2 linggo na ito, wala akong makitang sibol man lang, pirasong ugat, wala. Sabi niya, bayaran mo lang. Sabi niya, idalhin mo sa kanya. Dahil mo sa kanya na hindi tumubo. Di ba nakakaya? Silang lahat
tumutubo sa akin, hindi. Kaya di balik kung ako lang mag-isap kami ng aking CEO, wala problema. Ilan yung tatawa sa akin? Di ba? Sabi sa akin, lulusog ko. Lulusog, ang lalaki. Yung isa, talagang wala talaga. Tingin niya patay talaga. Tingin niya. Bukas ng, sabi niya sa misis niya, anong gagawin ko ito? Papalitan ko ba yung binhi? Papalitan ko ng malaki? Siya hindi, wag. Sabi ng misis niya, wag. Dali mo na yan. Pakita mo sa kanya, wala talaga tumugot. Hindi talaga tumugot. Nilagay niya sa paper bag, yung paso niya. Sakay siya sa kotse. Punta na siya sa kumpanya. Yung iba talagang dinala. Take up na. Mataas na yung mataas na yung kanilang mga halaman. Dinala na sa opisina. Hilira. Hindi siya makatingin. Yuko siya. Dahil yung kanya, bit-bit. Ibig sabihin, walang dahon. Walang dahon. Tinago niya sa ilalim ng lamisa. Sa kanila, naka-display. Sa harap ng lamisa. Mayabong. Dumating din yung CEO. Magandang umaga, mga partners. Asan na yung mga halaman? Ay, ito sir. Ay, ito na. Sabi niya ba, magaganda. Magandang pagkaalaga. Mayroon talagang green thumb na nag-aayos ng halaman. Medyo dito ako makakakuha ngayon ng mapipili. At tingnan na ho niyo sir, sabi niya, nakita mo naman yung pag-alaga ko. Kasi dyan po nakabase sa inyong pag-aalaga. Yung aking kukunin ay dyan nakabase sa pag-aalaga nyo sa halaman. Sigurado na ko dyan sir, kita mo naman. Ang ganda! Mga halaman nila, siya din niya maipakita. Ikaw, pre, nasaan yung halaman mo? Nakayuko siya, di siya. Nilabas niya. Nagtawanan lahat. Nagtawanan. Patay po siya eh. Pinagtawanan. Isa po mo. Wala eh. Nabuli na siya eh. Di ba? Parang hindi na siya kasama. Ang sabi ng mga CEO, nakakita na ko sa inyo ng inyong mga halaman ng aking napipili na dapat kong pagkatiwalaan sa kumpanyang ito. Tayo na yung iba. Ang gaganda ng halaman nila. Si Efren, nakayuko lang. Hindi siya makatayo. Paano siya tatayo? Patay na yung kanya. At sabi ngayon ng CEO, tumayo ka Efren dahil ikaw ang pinili ko. Isa nila mamatay. Dahil tapat ka at totoo. Dahil lahat na binigay kong binhi, puro plastic, walang totoo. Paano totoo mo yun? Ikaw lang ang nagsasabi ng totoo. Amen? Ganon din dapat sa isang manampalataya, dapat totoo. Hindi hunyango. Ano po yung hunyango? Nagbabago yung kulay. Pagdating sa puno, pag isang puno, iba naman ang kulay. Ganon. Di ba? Kaya mahal nga presyo rin. Ano ba presyo rin? Di ba? Gamot daw sa cancer yun. Anong tawag doon? Yung, Chameleon. Anong tawag doon? Mahal ang presyo yun. Yung pag-uras na dumikit sa niyog, yung kulay ng balat, yun din. Hindi ganon. Marapat ang isang mananampalataya ay kung ano ang kulay niya, siya yun. Dahil sa binhi na kanyang itinanim sa kanyang puso, malalim na malalim ang pagkalagay. Kaya ngayon, mabuting salitang ipinagkaloob sa atin. Sana po natutunan po natin ang kahalagahan po ng ating pinag-usapan, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos po, marapat magkaroon po tayo ng isang sakdal na pananampalataya. Sa dahilan po, bawat isa sa atin wala po tayo maiharap sa ating Panginoong Diyos at kay Kristo Jesus kung hindi ang ating pananampalataya. Sana po nakapagbigay aral po sa bawat isa sa atin sa hapong ito kung paano po natin dapat pakinggan ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon at sana po ay mayroon po kayong natutunan. God bless po. At sige po, tayo po ay magpapatuloy
ako'y magwawakas sa isang panalangin. Hinihiling ko po sa bawat isa na tumayo para po tayo ay manalangin. Mahabagin po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos sa oras na ito na kinagkalubo sa amin na muli maluwalhati po namin natapos ang aming pakikinig, ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo nawa o Diyos ang bawat salita na ito po'y tumimo sa aming mga puso. Muli po o Diyos, namamanig po kami sa inyo sa mga kahilingan po na aming pong inaalaala o Diyos. Alalahanin mo nawa ang aming kapatid na Tim o Diyos sa kanyang kalagayan. Dahil alam po namin o Diyos, nasa panahon po ni Naaman, napakarami pong may dito sa Jerusalem. Pero siya po ang pinagaling mo mula sa Syria. Kaya naalaala po namin na yun ay para sa kanya. Maging po yung isang taga-Samaria o Diyos na sinabihan ng Panginoong Isus na hindi nararapat ibigay ang mga mumo sa mga aso. Ngunit sa kanyang pananampalataya, kaya kanya sinabi sa Panginoon, o mumo man, alipin man ako, aso man ako, nag-aantay din ako ng mumo na malaglag buhat sa kanyang Panginoon. Naalaala po namin ang mga salitang ito na minsan nangyayari sa buhay ng Panginoong Isus na kanyang pinagaling ang anak ng babaeng ito dahil sa kanyang lubos na pagtitiwala. Kaya umaasa din po kami o Diyos na ang aming kahilingan ng taos-puso sa aming kapatid na nagkaroon ng positibo sa kalagayan na yun. Umaasa po kami na malagpasan ng mga bagay nito sa aming lubos na pagtitiwala. Pagpalain mo nawa o Diyos ang aming pagsasamang ito na naway maingatan ninyo ang bawat isa sa amin at ang bawat mga kapatid. Umaasa po kami ng ginawang biyaya at pagkabala patuloy na sumasa amin sa pangalan ng aming Panginoon, ang aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Alalahanin po natin ang salita ng Panginoon na kanyang sinasabi na kung ang sino man ang sa kanya'y humihingi, kanya binibigyan. Sino man sa kanya'y maghahanap, ito ay makakasundo. Ang sino man ang sa kanya'y kumakatok, kanya binubuksan. Ngayon po ang pagkakataon ng bawat isa sa atin, itaas sa kanya, hilingin ang mga bagay na sa ating puso. Ito ba'y pinansyal na pangangailangan? Ito ba'y karamdaman? Ito ba'y suliranin? Ang problema ng buong mundo, pwede po natin itaas sa Panginoon. Ating pong katukian ang kasaganaan po ng kanyang biyaya. Dahil alam po natin sa kanyang magagaling ang lahat po ng mga kalutasan sa lahat ng mga suliranin. Kaya bago umalis ang Panginoon ay kanyang ipinakalob sa atin ang isang salita na kung tayo'y mananatili sa Kanya. At ang kanyang salita ay mananatili sa atin, hilingin natin ang anumang ating iibigin at ito'y gagawin sa atin. Ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagkatang pangalan po, God bless. Tapos na po ang ating buwan. Hello, Sister Sally. God bless po. Sister Ted. Sister Kate, praise God, purihin, malagpasan niya, Sister. So, palakpakan po natin yung ating mga kapatid. So, Brother Elvin. hello, Brad. Kumusta ka na? Lahat ng mga kapatid na sumababay, God bless po. Loobin nawa ng Diyos na ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumasa atin at pag-iingat. God bless sa inyo lahat. Maraming salamat po. Hello, God bless mga kapatid. Naghahantay.